Good morning po everyone. Ayan, good morning. Ayan, settle down po muna tayo bago po tayo mag-start sa ating morning prayer this Sunday. I would like to let you know na tayo po ay live po. Pwede na po nating i-share ang ating live stream sa ating mga family members, friends. Ayan, sa iba pong tao. Ayan. You can share the link through Messenger or you can mention yung mga person na gusto nyong i-mention sa comment section. Ayan. So later, i-flash natin yung ating mga prayer list sa ating screens para maka-follow along po tayo. Ayan. So, na-share na bang lahat? Ayan. So, kung na-share na po natin yan, tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Tara po, let's pray. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa umagang ito, Panginoon, na binigay niyo nga po sa amin, Panginoon. To worship you, Panginoon, at makinig po ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil minsan pa, Panginoon, dinago niyo nga po kami, Panginoon, sa panibagong Sunday, Panginoon. We know, Panginoon, there is a lot of learnings, Panginoon, this Sunday, Panginoon, and we're excited, Panginoon, na makasama ka, O God. Continue to give us excitement, Panginoon, on you, to worship you, Panginoon, on your word, Panginoon, at sa aming mga activities ngayong hapon na ito, Panginoon. At bigyan nyo nga po kami, Panginoon, ng peace of mind, Panginoon, kung ano po pong nangyari, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon. Dalangin ko, O God, Panginoon, na it will not affect our time with you, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Continue to bless, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Gayun din naman po, Panginoon, sa mga kasama po namin, sa mga kapatid po namin online, Panginoon. Kung meron naman po silang ginagawa sa mga oras na ito, Panginoon, don't let it distract them, Panginoon, on listening to you, Panginoon, on worshiping you, Panginoon, kahit nasa online lamang po sila, Panginoon. Gayun pa man po, Panginoon. Kung meron pa man po kami mga kapatid, Panginoon, na naisa pong humabol, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Sila po yung ingatan, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon, sa pagpunta po sa inyong panambahan, Panginoon. And for today, Panginoon, we still continue, Panginoon, to pray for these prayer items, Panginoon. Samahan mo nga po kami, Panginoon, as we follow along this prayer list, Panginoon.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Pakingitian po ang ating mga katabi. Hindi po tayo magsisimula hanggat di humingiti ang katabi natin. Good morning. Good morning po, Church. Heart Community Church. At palakpakan natin ng patuloy ang Panginoon. And today, sa umaga pong ito, ay patuloy natin pasalamatan ng Panginoon sa kanyang ginagawa sa mga buhay natin. Sino nga ba naman ang iibig sa tulad natin, di ba? Salamat, Lord, sa pagmamahal mo po na naranasan po namin ngayon. And kaya, Panginoon, pasalamat namin po sa iyo sa pagmamahal mo, Lord. Aawitin po namin, isasayaw po namin, ipapalakpak namin, Panginoon. Bakit ako'y pinili mo dinalagaan? Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Are we grateful sa Panginoon? Sige po, isa pa nating awitin ito. Kung may pagsubok man, Jesus ang aking sandigan, pababayaan. Ang pag-ibig mo, Jesus, may iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa natin awitin mula umpisa. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man, may malalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ano daw po? Ang pag-ibig mo, Jesus. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa. Buhay na natin magpuri sa Panginoon. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat.
Minsan pa, palakpak natin ang ating kamay. Simbolo ng pasasalamat natin sa ating Panginoon. Oh Lord, tunay Panginoon, kami nagpapasalamat sa dakilang pag-ibig, Panginoon, na inalay mo po sa amin. Sabi po in Romans, in our theme verse today, nung una pa nga lang, Panginoon, sabi dito, Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Totoo po, nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, habang tayo namumuhay, nag-ahari sa sarili nating paraan, nag-ahari sa ating mga sariling puso. Ang Panginoon, inisip, tinignan, at inibig niya na tayo nung una pa lang. Ganun kadakila yung pag-ibig ng Panginoon para po sa bawat isa. Totoo, Panginoon, na nararapat lamang ibigay sa'yo yung pag-awit po namin, yung papuri po namin, yung pasasalamat po namin, Panginoon, at maging yung kaisa-isang buhay po namin. Kulang ito, Panginoon, kung tutuusin, para ipakita po namin sa iyong pasasalamat po namin. Sino kami, Panginoon, para tignan mo? Sino kami, Panginoon, para piliin mo at alagaan mo, Panginoon? Kaya salamat, Lord, sa dakila mong pag-ibig. Salamat, Lord, niyakap mo kami. Kahit sa aming malilim na nakaraan, Panginoon, madaling namin nakasalukuyan. Maging Panginoon, sa mga hindi perpekto po naming puso. Hayaan mo, Panginoon, kasabay ng aming papuri. Maisigaw po namin, Lord. Salamat, Lord, sa aming Panginoon. Panginoon na aming tagapagligtas. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang nilanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Ulitin po natin. Salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, walang at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, walang at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi nagbabago, Panginoon, ang pag-ibig mo. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa
Itataas ang ngalan mo, Ama, nararapat. Luwalhati ang pagsamba, Jesus, ika'y dakilain, mapakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Narito kami, Panginoon, tinataas ang ngalan mo. Nawiyong likha'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat labi, ito po ang sasabihin, Panginoon. Jesus, dakila ka! Jesus, dakila ka! Iyong nilikha, kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagsasabi, Jesus, minsan pa natin ulitin. Ang iyong nilikha, kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi, Jesus, nararapat ka sa aming papuri. Nararapat ka sa papuri. Jesus, ika'y dakilain, mapakailanman. Nararapat ka sa papuri. Itataas ang ngalan mo, Ama, nararapat. Nararapat ka sa papuri. Luwalhati ang pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo. Ikaw lamang ang kailangan ko, nabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo. Kay ganda, ako'y sa'yo, ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo. Ikaw lamang ang kailangan ko, nabubuhay. Minsan nating awitin. Salamat, Panginoon, nilaban mo kami.
namin sa iyo ngayon, Lord. Ang ginawa mo. Salamat, Panginoon. Sa aming karumihan, sa aming kasalanan, Panginoon. Nilaban mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, ang aming kaligtasan, Panginoon. Hinamak at tinawanan, ngunit hindi ka lumaban. Pagkat laman ng isip mo'y lubos na kaligtasan ko. Binigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat laman ng isip mo, minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos. O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos. O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, nabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Ako'y sa'yo, Panginoon, ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, nabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig kay ganda Sa iyong krus, Panginoon, ibinuhos mo. Pag-ibig mo po sa amin. Oh Jesus, inalay mo. Oh, pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig kay ganda sa iyong krus ibinuhos. Oh Jesus, For the last time. pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig ibinuhos. Oh Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mo kay ganda. Kay ganda, Panginoon, at kay buti ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon, na
pinagkaloob mo po sa amin ng dahil sa iyong kamatayan, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ako ng aming mga kasalanan. Inaawit namin ito, Panginoon. Pasasalamat po namin sa aming dakilang Diyos, aming Jesus. Amen. Amen? Sige po, maaari na po muna tayong makaupo. Yan, good morning po, heartmates. Good morning. Nakaabit po ba tayo? Amen. Salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong dinadako sa panambahan niya at sa kanyang gawain. Sige po, bago po tayo magkaloob sa ating tithes, ay ito pong maliit na basket dito, no? Ito po ay para sa ating mission, no? Marami po tayong meron po tayong ginagawang mission, campus ministry natin, and meron din po tayong Bible study sa Bukawi. Ito po ay pang-suporta, no, sa mga gagawin pa ng Panginoon sa ating ministeryo sa labas. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa, no? Meron po tayong tithes at meron po tayong para sa mission na kailangan din po natin para sa mga gawain ng Panginoon. At sige po, inaanyayahan ko na po ang bawat isa na magkaloob sa Panginoon. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Tayo po'y mananalangin para sa ating mga kaloob na ito. Purihin ka aming Diyos, aming Ama. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa mga ikapong ito, sa amin pong kaloob, Lord. Salamat po ng marami, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa. Tanggapin mo po ito, Panginoon. Alam namin, Lord God, na marami pa po kayong ibibigay sa aming ministeryo, Panginoon, sa labas. Kaya naman po patuloy kami na nagtatapat sa iyo, O Lord. Magamit po ang mga salaping ito, Panginoon, sa iglesia mo at maging sa amin nga pong mga ministeryo sa labas, O Lord. Patuloy na mapangalagaan namin ang mga salaping ito, O Lord. Alam namin, Lord God, na marami pang ministeryo na ibibigay mo sa amin, sa aming iglesia, sa Heart Community Church, O God. Kaya naman po, pangunahan mo po ang aming mga puso, Panginoon. Lagi mo pong ilagay sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, na ang mga salapi na naaming tinatanggap ay ikaw ang may bigay, O Lord. Kayo ang may kaloob nito sa amin, O God. Kaya hindi man, Ama, ganong kalaki ang aming naibabalik sa iyo, O Lord. Alam namin, Panginoon Ama, na siyasat mo ang puso ng bawat isa, O God. Kaya tulungan mo kami na yung kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, tuwing kami ay nagkakaloob sa iyo, ay nakikita mo, Panginoon. Nagkakaroon kami, Ama, ng kagalakan din po, aming Diyos, na pasasalamat sa mga biyaya mo, Panginoon, na ipinagkakaloob sa amin, O God. Tulungan mo kami, aming Ama, na sa mga salaping ito, magamit ito, mightily, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. At kayo lamang po, aming Diyos, ang maitaas, kayo lamang po ang maparangalan ng mga salaping ito, aming Ama. Salamat po, aming Ama,
Kayo ang aming pinapupurihan, sinasamba, niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ayan, good morning, Heartmates! Ayan, good morning! So, welcome po sa ating third Sunday service ng buwan ng November. At welcome din sa ating mga kapatid online na nanonood ngayon. Thank you for joining our third Sunday this morning. Please feel free to like and share ang ating live sa ating mga families, friends, office mates, at iba pang tao na gusto nating pag-share ng ating live. Sila man din ay magkaroon ng time to have learn our word, no? Ngayong araw na to. And of course, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga gawain. First is our recharge prayer night every Wednesday, 7 p.m. po iyan. And tayo po ay live din via Google Meet. So we are sending our links sa ating mga GCs. So just click the link para makasali kayo, ano? And yan, sama-sama po tayong mag-recharge sa presensya ng ating Panginoon kasama ang ating mga kapatid. And also, we have our, wag din natin kakalimutan ang ating worship service. Every Sunday yan, 10 a.m. And we are excited, ano, kasi malapit na rin po, malapit na din mag-start ang ating Youth Ablaze this November 23. 2 p.m. po yan. Ayan. Sila po yung mga kasama po natin sa ating campus hangout din every Friday. At sila rin po ay makakasama po natin sa ating church every other Friday po iyan. Then we also encourage everyone na sumali po sa ating Women's Connect this upcoming November 30 po iyan, 2 p.m. din. We also invite our moms, no, para sumali dito, no, para makapag-enjoy din sila sama-sama dito sa ating panambahan. And also, tuloy-tuloy din ang ating heart journey, knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. So we encourage everyone to join discipleship group kung saan tayo po ay mas matututo at mas lalago po sa ating Panginoon. Ayan, so, ano pa yung isa? And so ministries din. Sa ating ministries naman, open din po ang ating mga ministries. Andyan po ang ating music team, ushering, finance, admin, at production. So kindly tap on po sa ating mga heads or anyone here na kung gusto niyo pong sumali sa ating mga ministries. Ano? Ayan. So ating outreach naman, tuloy-tuloy din po ang ating campus hangout. Every Friday po iyan sa ating either sa Shell o kahit anong cafe na meron dun sa Pulo. Ano? Ayan. So kasama po namin ng mga kabataan every Friday. At kami po ay nagkakaroon ng mga mini activities. Ayan, and also our word every Friday po. Ayan. So 11:30 onwards po 'yan. So sa ating mga kabataan na meron pa ring ibang friends, classmates na hindi pa na-invite, we encourage you to invite them para makasama din natin sila na patuloy na matuto na sa ating Diyos. Ayan. And we also have our Bible studies. That's on Friday. Sa Bukawi din. And also, we are also halfway accomplished sa ating Beat the Heat campaign on our 6th month. So malapit na rin tayo matapos. So kalahati na lang. Malapit na siya matapos. Ayan. And also, if may gusto pang mag-support, please kindly tap on our finance officers para malaman nyo kung paano kayo makakasali or makaka-join sa ating campaign na ito. And also, don't forget to follow our social media. Follow our socials. Facebook. Ayan, so just search Heart Community Church. Sa Instagram, Heartmates. Search nyo Heartmates, makikita nyo kami doon. And also, meron din kami TikTok and YouTube channel. So feel free to like, share, and subscribe para tuloy-tuloy po ang ating connection. Ayan. And lastly, we also invite everyone kasama ang ating mga families dahil magkakaroon po tayo ng Heart
Family Fun Day. That's on December 8. Woo! Yan. December 8 po yan. Monday po yan. Holiday po yon, 8 a.m. to 5 p.m. So, kung gusto niyo pong isama ang ating mga ibang pang friends, iba pang families, wini-welcome po namin ng bawat isa po niyan. At ang venue po ay Wonderful sa Arco, Valenzuela. And we will announce more details sa mga susunod pa na linggo. So, save the dates, heartmates, okay? Ayan. So, kung ayan na, malapit na po tayo mag-start ulit sa Abon Night ng so later on, ini-invite ko na po si Pastor Romar sa Word of God. Pero bago po yan, let's watch the full. Oh, ayan. Ano, paano na ako? Pabugon na ako. Ayan, good morning po sa ating lahat, Heartmates. Kamusta po tayo? Kamusta? Yes po. Sige po, pwede niyo pong kamustahin ang ating mga katabi para ma-relax po tayo at ma-enjoy po natin yung pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Uli po, ina-announce ko lang po, sa December 8 po, ay meron po tayong Family Day. Amen po ba? Excited po ba tayo sa Family Day po natin? Patuloy po natin ipanalangin po sa ating Panginoon. Kami po ay nagagalak po na makasama po namin kayo sa araw po na iyon. Sa December 8, yun po, wala po itong pasok, holiday po ito sa mga estudyante po, sa mga nakakasama po namin. Free po tayo na sumama po dito at welcome na welcome po kayo sa araw po
ng ating Family Day. Yan po, sige po. At salamat sa ating Panginoon sapagkat meron tayong ganitong pagkakataon po na ma-enjoy po natin yung fellowship po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Excited na po ba tayo dito? Yes. Ilagay nyo na sa kalendaryo nyo, December 8, 3 weeks na lang. Tama ba? Pagkakamali ako. 2 weeks. 3 weeks yan, mga kapatid. Sige po, tayo po ay patuloy po na mag-aral po sa salita po ng ating Panginoon sa ating tema po, The Savior Purpose, Seek and Save the Lost. Diba? Pag-aralan po natin ito at patuloy po tayong pagpalain po ng kanyang salita. Sige po, ang sabi po dito, sa unang Timoteo chapter 1, verse 12 to 17. Ang sabi, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itunuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko na nalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Ang sabi sa verse 14, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at pinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat natin paniwalaan ng lahat. Sabi, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Jesucristo sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtatyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Verse 17 na last verse na po, purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang isang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakita. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa inyo po, Panginoon. This morning po, Lord Jesus, kami po, Panginoon, ay nakaranas po, Lord Jesus, ng inyong pagpapala po, Panginoon. Naranasan po, Panginoon, Lord Jesus, ang makapagpuri, Panginoon, Lord Jesus. Masamba ka po, Panginoon. Salamat sa lahat po, Panginoon, Lord, na ginagawa niyo. May dinako niyo po dito po, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa pag-ibig niyo po para po sa amin po, Panginoon. At kami, Panginoon, ay hinahanap, Panginoon. At kami, Panginoon, ay nakasumpong po, Panginoon, ng kaligtasan nga po sa inyo po, Panginoon. Kaya sa umagang ito po, Panginoon, Lord, patuloy niyo po kami, Panginoon, na pagkilusan po, Panginoon, sa iyong salita po, Panginoon, na magdulot sa amin po, Panginoon, Lord Jesus, ng kagalakan po, Panginoon, sa buhay na aming natanggap sa inyong kaligtasan na meron kami, Panginoon, Lord Jesus. Ginawa niyo po, Panginoon, para po sa amin. At patuloy, Lord, na kami matuto po, Panginoon, at maalakaran, Panginoon, Lord Jesus, ang pananampalatayang meron kami, Panginoon. Ang Diyos na aming nakilala, ang Diyos na aming nakatanggap at nakasumpong ng kaligtasan sa inyo po, Lord Jesus. We thank you po, Panginoon, sa po ang papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan niya ng Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakaganda pong mensahe po na ito na talagang tinuturo po sa atin kung gaano po tayo, kung gaano po kabuti ang ating Panginoon sa buhay po natin. Kung paano niya po ipinakita sa buhay ni Apostol Pablo yung habag ng ating Panginoon. Sabi nga dito, sinasabi dito ni Apostol Pablo, dahil sa habag at grasya ng ating Panginoong Jesus sa kanya, siya ay nagkaroon ng pagkakataon na maranasan ang pag-ibig ng Diyos at pagkakataon na maging halimbawa sa kabutihan at nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Dahil sa habag at grasya ng Diyos sa ating buhay, ay lahat ay kayang ayusin at baguhin ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig para sa atin. Amen? Yung magulong buhay po natin, dahil sa ating Panginoon, kaya niya pong ayusin po ito. Kaya niyang baguhin, kaya niyang iayos ang buhay po natin. Kapag nakita po natin yung grasya at habag po ng ating Panginoon. Ang sabi nga dito, ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, Jesus came to show His mercy to us. Ang ating Panginoong Jesus, si Kristo ay naparito po upang ipakita niya yung habag at grasya ng ating Panginoon. Ang Panginoong Jesus ay naparito sa lupa upang ipakita at iparanas ang habag at grasya ng Diyos sa ating lahat. Kung gaano kadakila ang kanyang habag para sa ating mga makasalanan. Na sa habag ng Panginoon, lahat ay posibleng mangyari. Lahat ay pwedeng maiayos ang buhay po natin. Amen po ba? Malaki ang kayang gawin ng habag at grasya ng ang Diyos para po sa ating buhay. Sa ating lahat,
na talagang nakasumpong po ng kaligtasan po sa ating Panginoon. Sa mga hinanap at tinawag, pinilit ng ating Panginoon, at tayo po ay niligtas ng ating Panginoon dahil sa grasya ng ating Panginoong Jesus. Ang laki po na nagagawa nito sa ating lahat. Dito po sa verse na ating binasa, makikita natin kung paano pinakita ng ating Panginoon ang kanyang habag sa buhay po ni Apostol Pablo. Sino po dito nakakilala kay Apostol Pablo? Gusto niyo po, pakilala ko sa inyo si Apostol Pablo. Baka pag nakilala niyo po si Apostol Pablo, bago pa po siya makakilala po sa ating Panginoon, grabe yung ginagawa niya. Kung paano niya po inuusig yung mga mananampalataya po sa ating Panginoon. Isa po si Pablo po, yung pumapatay sa mga Kristiyano. Pero ngayon, nakita po natin yung habag ng ating Panginoon, kung paano po siya nagagalak. Sabi niya nga, nagpapasalamat siya sa ating Panginoon. Kasi binigyan siya ng lakas na pagkakataon na makalapit, makagkaroon ng buhay na naayon po sa ating Panginoong Jesus. Sabi dito, 3 things Jesus did to show His mercy for us. 3 bagay lamang po na makikita po natin dito na tinuturo ng ating Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo at malaman din natin yung purpose ng ating Panginoon sa buhay po natin, yung grasya at habag po ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, sa verse 12, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabalaan nito inahabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya. Unang bagay po na makikita po natin dito, Jesus came to realign our lives with God. Diba? Ang ating Panginoon ay naparito po upang iayos, itama ang buhay po natin sa ating Panginoon. Sa verse na binasa po natin, makikita natin yung buhay po ni Apostol Pablo ay layo sa buhay na naayon po sa ating Panginoong Jesus. Na ang buhay po ni Apostol Pablo talaga ay pasalungat sa kagustuhan at ninanais po ng ating Panginoon. At isa sa mga umuusig sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Sabi nga sa Gawa, chapter 8, verse 3, sabi dito, samantala, sinigap niya Saulo pa po kasi yung dati niya po pangalan bago po siya maging Pablo. Sabi, samantala, sinigap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ganito po yung buhay ni Apostol Pablo, bago po niya makilala, bago po siya makasumpong po ng buhay at kaligtasan po sa ating Panginoon. Talagang grabe yung buhay po ni Apostol Pablo. Ngunit dahil sa naranasan ni Apostol Pablo, ang habag ng Diyos sa kanyang buhay, nagkaroon nito ng pagbabago. Amen. Minsan nakala po natin na wala nang pagbabago na mangyayari po sa atin. Dahil sa mga bagay na ginagawa natin mga nakaraan, mga bagay na nakalipas natin ginagawa, nakala po natin ay hindi na magbabago at hindi na maayos po sa buhay po natin. Pero, kapag nakilala po natin at nasumpungan po natin yung habag at grasya po ng ating Panginoon, kahit gaano ka pa, kahit ano pa yung mga nagawa po natin, katulad ni Apostol Pablo, kaya pong ayusin ng ating Panginoon, iayos ang buhay po natin at ibalik sa nararapat sa ating Panginoong Jesus. Dito po, makita po natin yung habag ng ating Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo, kung paano siya inayos at ibinalik sa presensya po ng ating Panginoon. Amen po ba? Nakikita po natin na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, talagang ipinakita at ipinahayag niya po sa atin yung grasyang niya po para po sa ating mga naliligaw, para po sa ating mga makakasalanan sa ating buhay, sa ating Panginoon. Sabi nga, tuloy po tayo, yung pag-realign ng buhay po patungo po sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat ganito ang nais na mangyari po ng ating Panginoon sa mga mananampalataya sa Kanya. Yung magalong buhay po natin, nakala po natin, wala nang pagbabago. Pero sa ating Panginoong Jesus, kaya palang baguhin. Amen. Yung katabi mo, yung pastor nyo na nasa harapan, kung malalaman nyo lang po ang buhay ko po, pero dahil po sa grasya po ng ating Panginoon, nakala ko hindi na kayang magbago. Nakala ko wala nang pag-asa. Pero meron pala at meron palang mayayos dahil kay Kristo. Amen po ba? Amen. Sige po. Hindi nakatingin ang ating Panginoon kung sino ka. At kung ano yung ginagawa laban sa Kanya. Kundi ang nais ng ating Panginoong Jesus ay mayayos ang buhay mo pabalik sa Diyos.
Amen. At makikita po natin dito, yung grasya ng ating Panginoon, yung habag ng ating Panginoon, paano niyo po ipinaranas, pinakita po sa atin. Alam ba natin mga kapatid, wala naman talagang humahanap sa Diyos. Amen. Wala naman talagang gustong lumapit po sa ating Panginoon. Pero dahil sa sobrang grasya ng ating Panginoon, naparito si Kristo para po tayo hanapin at makasumbong po ng maayos na buhay para po sa Kanya. Amen po. Ganun po kabuti po ang ating Panginoon sa buhay po natin. Yung layong buhay po natin sa Diyos ay mailapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Sabi nga po sa Tito, chapter 3, verse 5 to 7, ililigtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghuhugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Hindi lang po nais ng ating Panginoon na maging maayos po, ma-realign po yung buhay po natin sa Kanya. Kundi maranasan din po natin yung buhay na kasama na mayroong katagumpayan kay Kristo. Amen. Maranasan natin na kapag tayo po ay naiayos, naibalik sa presensya ng ating Panginoon, naibalik yung buhay natin sa ating Panginoon, tagumpay ka. Amen. Andun yung tunay na buhay na inaasahan at kinakantam po natin ay nagmumula po sa paghanap po sa atin ng ating Panginoon. Sa habag at grasya po ng ating Panginoon. Ang Panginoon naparito upang ayusin ang buhay natin patungo sa Diyos. Sabi nga po dito, kahit sino ka pa, at kahit gaano kabigat ang nagawa mo, kapag naranasan natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, siya ang magbabago at magtatama nito upang maibalik tayo sa Diyos. Amen po. Ganun po kaabag ang ating Panginoon sa buhay po natin. Hindi siya nakatingin sa ginagawa natin. Hindi siya nakatingin dun sa pangit na nakaraan po natin. Kundi nakatingin ang ating Panginoon sa buhay palapit po sa Kanya. Nakatingin ang ating Panginoon sa ating buhay po na maitama po at maiayos po, pabalik po sa ating Panginoon. Amen po. Ganun po ang ginagawa po ng ating Panginoon. At ganun po ang gustong ipakita at iparanas po sa atin ng ating Panginoon. Gaya mo, at gaya po natin na nakaranas po, na iayos ang buhay po natin sa ating Panginoon. Nais din ng ating Panginoon na maiayos din ang buhay ng iba. Maiayos din yung buhay ng pamilya po natin. Maiayos din po yung buhay na makakakilala at malalapit po sa atin. Na ang buhay po na mayroong katagumpayan at kaayusan sa ating Diyos. Amen? Amen po. Suloy po tayo. Ang sabi po sa verse 14, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa atin, pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pangalawang bagay po na makikita po natin dito. Ayan, wait lang po. Sabi po dito, Jesus came to reveal His kindness. Yung upang mas mapakita ang kagandahang loob ng ating Panginoon na tayo ay makalalapit sa Kanya, maranasan ang Kanyang presensya po sa ating buhay. Na kahit alam po natin na hindi po tayo karapat-dapat, wala pong karapat-dapat po sa harapan po ng ating Panginoon. Kasi nga tayo ay nagkasala. Tayo po ay layo yung buhay po natin sa ating Panginoon. Pero sa kagandahang loob po na pinakita at pinasagana po sa atin ng ating Panginoon Jesus, pinaranas niya po sa atin yung karapat-dapat na makalapit po sa Kanyang presensya po. Ganun po kahabag ang ating Panginoong Jesus. Hindi natin siya hinahanap, hindi natin siya nilalapitan, pero siya ang humanap po sa atin at ipinadama po sa atin yung kagandahang loob po ng ating Panginoon. At ngayon po ay patuloy po nating nararanasan po ang ginagawa at buhay na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Na kahit na tayo ginawang karapat-dapat ng ating Panginoon sa Kanyang harapan, ito ay pinasagana ng Diyos para sa atin, ang Kanyang kagandahang loob. Ang sabi nga po dito, sa Efeso chapter 1, verse 7 to 8. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang Kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa Kanyang karunungan
at kaalaman. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon, katulad na nangyari po sa buhay po ni Apostol Pablo, lubusan nating maranasan ang habag at grasya na matatagpuan natin sa mamagitan ni Kristo. Amen. Huwag po natin tignan ang buhay po natin, nakala natin talaga ay hindi kayang baguhin ng ating Panginoon. Sapagkat sa grasya po ng ating Panginoon, sa kanyang habag at kagandahang loob po sa atin, kayang-kayang baguhin ng ating Panginoon ito. Kayang-kayang pong ayusin po ng ating Panginoon. Sabi nga, yung pangit na buhay po natin, ginawang kaaya-aya ni Kristo at pinapasagana lalo ang kanyang kagandahang loob para po sa atin. Amen po. Amen. Kay buti po ng ating Panginoon. Sabi niya nga po sa Efeso chapter 2, verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay mapakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan po ni Kristo. Amen. Yung kagandahang loob ng ating Panginoon na hindi po natin masukat ay siyang nagpaparanas po sa atin ng pag-ibig at pananampalataya na nagmumula po kay Kristo Jesus. Tunay ang kabutihan ng ating Panginoon na mas lalo niyang pinaparanas po sa mga nakasumpong kay Kristo po. Amen. Lahat po ba tayo dito ay patuloy pong nararanasan yung kasaganahan po na natanggap po natin sa ating Panginoong Jesus? Yung grasya po ng ating Panginoon na talagang nagbibigay po sa atin, kaya po sa atin na pinaparanas po at pinaparandam po sa atin yung pag-ibig ng ating Panginoon ay ibang-iba sa pag-ibig na naranasan po natin sa mundong ito. Na yung pag-ibig ng ating Panginoon ay talagang pong ipinapakita na tayo ay kasama at sinasama po ng ating Panginoon. Mas lalo niyang pinapakita na yung pananampalataya natin sa ating Panginoon ay siya pong magbibigay, magpaparanas at magpapakita palalo ng kabutihan at pag-ibig po ng ating Panginoon sa buhay po natin. Ganon po kahabag ang ating Diyos sa buhay. Ganon po niya tayo nais na mangyari sa buhay po at nais din pong mangyari po sa iba na mahanap at mahaligtas din po ang kanilang buhay pabalik po sa ating Panginoong Jesus. Yung kagandahang, ayun, sabi nga sa, yun, inihayag sa atin ng kanyang habag ang panampalataya at pag-ibig na para po sa atin. So, dito po sa nabasa ko po, ang sabi po dito, Jesus came to show that His kindness is stronger than our sin and wider than our mistakes, an overflowing grace that transforms. Amen. Ganun po yung habag, kagandahang loob po ng ating Panginoon ay mas malaki pa sa kasalanan at sa mga bagay na nagawa nating mali po sa ating Panginoong Jesus. At patuloy po nag-uumapaw po yung grasya ng ating Panginoon ay pinaparanas, pinapadama niya po sa atin. Amen po. Kaya mas magalak po tayo, patuloy po tayo maging masaya kasi tayo po ay nakaranas po na ito. Nakaranas tayo ng habag ng ating Panginoon. Naranasan natin yung pagkilos at ginawa po ng ating Panginoon po sa buhay po natin. Kahit sino pa tayo, inibig at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Dahil yun ang kagustuhan ng ating Panginoon po na mangyari po sa atin. Amen po ba? Amen po. Ang sabi po dito, sa verse 15 to 16, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila, sabi ni Apostol Pablo. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pangatlong bagay po, at sabi po dito, Jesus came to reconcile the purpose of God. Naparito po ang ating Panginoon upang tayo iligtas ang ating buhay sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga po dito na Apostol Pablo, yan yung pinakamasamang tao na makikilala niya. Sinasabi niya talagang siya yung pinaka-worst na taong nabuhay. Kasi nga, di ba, pumapatay siya, talagang layo siya sa ating Panginoon, yung mga ginagawa niya hindi kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi niya siya yung pinakamasama. Pero nakasumpong ng kaligtasan po sa ating Panginoon. Nakasumpong po ng kabutihan po at pag-ibig po ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi nga po dito, God's grace and mercy are powerful enough
to transform even the most sinful person. Ibig sabihin po, sa grasya at habag po ng ating Panginoon, walang tinitignan na kahit ano pa yung kasalanan na nagawa mo. Kung meron man tayong kilala, o inaari mo sarili mo na ikaw yung pinakamasamang tao, kayang-kaya pong baguhin po ng ating Panginoon dahil po sa kanyang grasya po at habag para po sa atin. Amen po. Kaya nga po tayo ngayon ay narito po ngayon. Kasi ginawa po ito ng ating Panginoon, naranasan po natin ito sa Kanya. Ang sabi po ng ating Panginoon, sa Luke chapter 5 verse 32, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ang ating Panginoon ay naparito po para sa mga tao po na makasalanan, hindi sa mga matutuwid. Naparito po ang ating Panginoon para po sa atin, na maranasan po natin yung kasaganahang habag po ng ating Panginoon, kagandahang loob po ng ating Panginoon, at patuloy na tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan po. Amen? Kayang baguhin ng ating Panginoon, bigyang halaga ang buhay po natin. Katulad ni Apostol Pablo po. Nagkaroon ng halaga yung buhay niya po. Kasi maraming natatakot kay Apostol Pablo. Makita lang siya, talagang nanginginig na. Kasi ikaw pa naman, na makita mo yung taong mamamatay tao, tapos Kristiyano ka, na naglilingkod sa ating Panginoon, mas makita, mas makasalubong mo siya. Talagang kakabahan ka. Pero dahil po sa ating Panginoong Jesus, yung tingin nila kay Apostol Pablo, may takot kasi una nakakilala nga si Apostol Pablo, takot sila. Sabi nga, ito po yung pumapatay sa amin, naghahanap sa amin eh. Pero nakita po yung kahalagahan sa buhay ni Apostol Pablo. Nakatulad po sa atin, naranasan po natin. Na yung buhay natin, akala natin walang halaga, pero binigyan halaga po ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa kagandahang loob po ng Diyos para po sa atin. Ganun po tayo kamahal po ng ating Panginoon. Sapagat ang kagustuhan ng ating Panginoon ay hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Amen po. Kaya po ang ating Panginoon, patuloy niyo itong ipinaparanas sa atin. Hindi lang siya basta namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po niya sinalo lahat ng palo, hindi niya lang po inako lahat ng kasalanan po natin para lang masabi natin mapatawad po tayo, kundi makasama ang ating Panginoon. Mas lalo po na magdulot po sa atin yung kagandahang loob po sa atin ng ating Panginoon na merong buhay na walang hanggan. Na merong pong naghihintay po sa atin sa ating Panginoong Hesus. Yung tagumpay na buhay para po sa Kanya. Sabi nga sa unang 1, chapter 3, verse 5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pauwiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Amen. Nakita niyo po doon mga kapatid, sa binasa po natin verse, yung kagandahang loob ng ating Panginoon, yung grasya ng ating Panginoon, kahit wala siyang kasalanan, inako niya po, at siya na po yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Ibinigay niya yung sarili niyang buhay para sa iyo, para sa katabi mo, at para pa sa mga tatanggap po sa ating Panginoong Hesus. Na kahit walang kasalanan ang ating Panginoon, siya po ang umako po, nakabayaran sa ating mga kasalanan. Amen po. Patuloy po natin po itong namnamin sa ating buhay. Yung kabutihan at grasya po, kagandahang loob po ng ating Panginoon. Hindi niya lang ito, kundi patuloy pong ginagawa at pinapasagana po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Na lahat ay mapatawad sa kasalanan at malayang makalapit sa ating Diyos. At ito pa ang kalooban po ng ating Panginoon sa mga nakasumpong po sa Kanya ng kaligtasan. Ay nais din niyang makita po ito sa buhay po natin. Yung Kanyang ginawa para po sa atin, ay tayo po, ay maging isang bandera po sa kabutihan po ng ating Panginoon. Na mayroon Diyos na kayang baguhin at ayusin ang ating magulong buhay. Amen. Kapatid, yung mga katabi mo, nasa harapan mo, nasa mo, gusto ng ating Panginoon, mabandera po natin yung ginawa sa buhay po natin ng ating Panginoon. Mahayag po kung gaano po tayo kamahal po ng ating Panginoon. Kung bakit po siya naparito upang iligtas ang mga kasalanan, kagaya po natin. At tayo pong nakasumbong po ng kaligtasan po sa ating Panginoon, ay makita yung buhay na binigay at pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po sa Efeso, chapter 3, verse 8, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito, na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Amen po. Nakita po natin yung pagbabagong ng buhay po
at pag-aayos po ng ating Panginoon sa buhay po ni Apostol Pablo. Ngayon po, ay siya po yung isa na ginagamit ng ating Panginoon para ihayag po ang di masukat na kayamanan ni Kristo Jesus. Amen po. Ginamit ang buhay po ni Apostol Pablo para mas lalo pang mapalawak at mahayag po ang kagustuhan, kalooban po ng ating Panginoon. At gusto din po ng ating Panginoon na hindi lang tayo maligtas sa mga kasalanan, kundi tayo din po ay sa rin pong magamit po ng ating Panginoon. Kung paano po ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Hindi lang tayo ang makasumpong ng habag ng Panginoon, kundi lahat ng sasampalataya at makaliligtas, maniniwala sa ating Panginoong Jesus. Na ang buhay po natin, hindi lang niligtas ng ating Panginoon, kundi gagamitin din po para po sa iba, upang mas makita nila na totoo ang Diyos, totoo si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para maligtas po ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Dito po gusto pong iwan po sa inyo itong verse na po ito sa Ilawang Pedro chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen. Ganun po katyaga ang ating Panginoon sa buhay po natin. Ganun po tayo ninais ng ating Panginoon. Yung binitawang pangako at sinasabi ng ating Panginoon, ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon at tayo po ay makalapit at magamit po ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen po. Jesus came to show His mercy to us. Jesus came to realign our lives with God. Jesus came to reveal His kindness. And Jesus came to reconcile the purpose of God. Sapagkat sa grasya at habag ng ating Panginoon ay kayang baguhin ang ating buhay. Maiayos ang ating buhay. At maibalik po sa presensya po ng ating Panginoon. At patuloy po na maranasan yung kasaganahan ng kagandahang loob po ng ating Panginoon. Sa araw-araw na meron po tayo. Sa araw-araw na pinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon. Yung pananampalataya na nakantam natin sa ating Panginoon. Upang yung buhay po natin ay maitama po sa ating Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mas lalo po natin tingnan si Kristo sa buhay natin. Mas lalo po natin hanapin at masumpungan ang grasya niya po sa buhay natin. Kanyang kagandahan. Sige po tayong lahat at patuloy po tayong magpasalamat po sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita sa umagang ito. Napatuloy niyo, Diyos, na pinakita at inihayag po sa amin, Panginoon, ang iyong habag at grasya po, Panginoon. Sa buhay na meron sa inyo po, Panginoon. Sa inyong ginagawa po, Panginoon, ay hindi ka nakatingin sa pangit na aming nakaraan. Hindi ka nakatingin, Panginoon, sa mga mali na aming nagawa, Panginoon. Kundi ang nais siya po, Panginoon Jesus, ay makasumpong po ng kaligtasan.
maranasan lalo po, Panginoon, ang iyong pag-ibig po sa buhay nga po namin, Lord. Salamat sa inyo po, Panginoon, sa habag na meron po na nagmumula po sa inyo. Dahil sa inyo po, Panginoon, kami napatawad. Kami po, Panginoon, ay naayos ang buhay namin patungo po sa inyo. At patuloy naming naranasan ang buhay na kasama ka, Panginoon. Na lahat ng pangako, binitawan niyo po, Panginoon, para po sa amin. Na ikaw ay narito po, Panginoon, para iparanas namin lahat ang bagay na iyon po, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord Jesus, sa aking mga kapatid, narito na kami, Panginoon, ay yakapin namin, Lord Jesus, yung pag-ibig niyo po, Panginoon, yung habag niyo po, Panginoon, para po sa amin. Na aming naranasan sa inyo po, Lord. Kami po, Panginoon, ay nilinis, pinatawag, at binigyan po, Panginoon, ng kaligtasan, na yung buhay namin, Lord Jesus, ay nasa inyo na po, Panginoon. Patuloy na maging kagalakan po sa amin ito po, Panginoon. At ibendera po namin ito. Mapakita po namin, Lord, yung tinanggap namin Kristo sa aming buhay. Yung aming naranasan sa paghanap niyo po sa amin, sa pagpaparanas niyo po sa amin, Lord Jesus, ng iyong kabutihan at katakilaan po sa amin, Lord. Nang bawat isang narito po, Panginoon, ito po, Panginoon, yung nilalakaran po, Lord. Na nagiging pagpapala rin po at nahayag din po ang pag-ibig niyo po sa amin, Lord Jesus. Kasalamat sa inyo po, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa inyong ginawa. Tunay na ikaw ang aming sinasamba at dinadakila po, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa paghahanap niyo po sa amin, sa pagpapatawad po sa amin, sa buhay na walang hanggan na aming nakantam po para po sa inyo po, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy ko po, Lord, na dinadalangin sa inyo po, Panginoon. Kami ipagpalain po, Panginoon Lord Jesus. Kung meron man sa aming mga kapatid, Panginoon, na mayroong panalangin personal po, Panginoon, naghahanap ng trabaho po, Panginoon Lord Jesus. Kaya po, Panginoon, na patuloy na magkaloob nga po sa kanila nito po, Panginoon. Iparanas niyo po yung pagpapala niyo po, Panginoon, sa kanilang buhay po, Panginoon. Kung meron mang kapatid, Panginoon Lord Jesus, na merong iniindang sakit po, Panginoon, nararamdaman na hindi maganda sa kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus po, Panginoon, ay ikaw po, Lord Jesus, ang magpagaling, Panginoon, magparanas po, Lord, ng kapayapaan sa kanyang nararamdaman po, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy, Lord, na magbigay, Lord, ng kagalingan po sa aming kapatid na po. Ito po, Panginoon. Kung meron man, Lord Jesus, sa aming mga kapatid na narito po, Panginoon, sa mga nasa online po, Panginoon, na hindi maganda yung nangyayari po sa kanilang buhay po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang sumama na iyong presensya na kanilang maranasan po, Panginoon. Na kapag ikaw ay nakilala, na kapag ikaw ay tinanggap, ang buhay po ay naayos, ang buhay po ay natatama, ang buhay po ay merong katagumpayan at kasiyahan, kagalakan po. Sapagkat yung Kristo na aming tinanggap ay grabe kong magmahal. Sapagkat yung Diyos na aming nakilala at nalagdas ng aming buhay, ay yung kanyang habag at grasya ay hindi kayang sukatin. Hindi naman. Kasalamat sa inyo po, Panginoon Lord Jesus. Salamat sa lahat, Panginoon. Sa po ang papurit, pagsamba at pagdakila sa pangalan niyo na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan pampalakpakan ng Panginoon. Grabe, no? Ganun po tayo inibig ng Panginoon. Inako niya po
yung dapat para sa atin. Amen. Inako niya yung parusang nararapat sa atin. Sabihin, bayad na tayo lahat, di ba? Sino bang hindi matutuwa sa ginawa ng Panginoon? Kaya, as we end yung ating pong service, sige po, awitin pa po natin minsan pa ito. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok o kagipitan, ako ay may malalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ay ko na. Buhay ko na. Buhay ko lang purihin ka. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Isa pa po Gawin ka po natin buhay na natin ang purihin ng Panginoon. Buhay ko lang purihin ka. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. For the last time. Sa piling mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Sige po, pwede po ba tayo magkamustahan? Kamayan po natin ang bawat isa. God bless po.
Toblerone truffles, velvety diamond-shaped chocolate with a crunchy nougat filling.